Pro mahirap po tayo, hindi ho tayo pro mayaman. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Samahan niyo po ako sa isang mainit na talakayan. Atin pong tatalakayin itong certiorari. Ano po ba itong certiorari? Itong certiorari ay isang pamamaraan ng depensa o ng mga abogado para questionin ang pagpayag ng mababang hukuman kaugnay pa rin sa pagtestigo ng isang witness mula sa ibang bansa, no? Ay kinu-question po ito ng mga depensa ng abogado ni Francis Leo Marcos kung saan ay pinapayagan ng hukuman ang witness, yung pangatlong witness mula sa ibang bansa. Kaya pag-usapan po natin ito kasi ito yung pamamaraan ng depensa para questionin ito yung pagpayag ng judge sa pagtestigo ng isang witness mula sa ibang bansa. Kaya talakayin natin ang sulat ni Attorney Abraham Espeo sa inyong lingkod. Ito basahin natin. Ay sinasabi niya rito, Sir Mar, this answer to your question on certiorari, specifically the remedy of certiorari under the Rule 65 is available to a party in litigation to set aside an order issued by the court if there is no appeal and with grave abuse of discretion amounting to a lack of excess of jurisdiction. Sa Tagalog, ang sabi niya, Sir Mar, ito ang sagot sa iyong katanungan sa certiorari. Particular ang remedy ng certiorari sa ilalim ng panuntunan ng 65 o Rule 65 ay magagamit sa isang partido sa paglilitis o pag-itabi ang isang utos na inisyu ng korte kung walang apila at may matinding pag-abuso sa pagpapasya na nagkakahalaga ng isang kakulangan o labis na nasasakupan. By its nature, certiorari under Rule 65 is available against interlocutory orders that don't terminate proceeding. It is to be distinguished from a petition for review under the Rule 45, which is part of the appeal process. For instance, if the trial court allows a disqualified witness to testify, the aggrieved party may oppose it and move to have the testimony to be disallowed. If the trial court issues an order denying the opposition, the aggrieved party, after moving for reconsideration, can elevate the matter to a higher court and assail the court order and or issued with grave abuse of discretion. By its nature, ang certiorari sa ilalim ng Rule 65 ay magagamit laban sa mga interlocutory order, mga order na hindi magtatapos sa mga paglilitis. Ito ay upang madistinguish ang isang petisyon para masuri muna sa ilalim ng panuntunan 45 na bahagi ng proseso ng apela. Halimbawa, kung pinahintulutan ng korte ng paglilitis ang isang hindi kwalipikadong testigo na magpatutuo, ang nag-aalang-alang partido ay maaaring tutulan ito at hindi pumayag kaugnay rito, at kung ang korte ng paglilitis ay naglalabas ng isang order na tumanggi sa oposisyon, ang agrabyadong partido matapos ang moving for reconsideration ay maaaring iakyat sa mas mataas na korte at aatakihin ang court order at ilalabas na may matinding pang-abuso sa pagpapasya. Should the higher court find the petition to be meritorious, it will set aside the question order. Question: what happens to the case before the trial court? Answer: it will continue to be heard unless it is restrained the higher court.
So in effect, what do we seek to accomplish with certiorari? We aim to have a question order to be set aside. Thus, in my example above, the trial court order allowing the disqualified witness to testify will be set aside, and any testimony given by that disqualification witness will be stricken from the record. Kung ang mas mataas na korte makahanap ng petisyon na maging karapat-dapat, isinasantabi nito ang pinag-uusapang kautusan. Tanong, ano ang mangyayari sa kaso bago ang paglilitis sa korte? Sagot, ito ay patuloy na maririnig maliban kung pinipigilan ito ng mas mataas na korte. Dahil sa bisa, ano ang hinahangad nating magawa sa certiorari? Nilalayon naming magkaroon ng isang pinag-uusapang utos na itabi. Sa gayon, sa aking halimbawa sa itaas, ang utos ng paglilitis sa paglilitis na nagpapahintulot sa disqualified na patutuo ay itabi, at ang anumang patutuo na ibinibigay ng di kwalipikadong testigo ay matatanggal mula sa mga talaan. Napakaganda po, no? Question, how long will it take? Well, the rules allow the opposing party to file their opposition, and the parties may be required to submit memorandum in support of their argument. All told, it would take at least 8 to 10 months at the fastest to have a resolution. Due to COVID, work has slowed down, and now cases take longer to be decided. Tanong, gaano katagal aabutin sa gayon pinapayagan ang mga patakaran ang oposisyon na magpasa ng kanilang pagsalungat, at ang mga partido ay maaaring hilingin o hilingan ng magsumiti ng memorandum bilang suporta sa kanilang mga argumento. Sinabi ng lahat, aabutin ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 buwan ng pinakamabilis na magkaroon ng resolusyon. Dahil sa COVID, bumagal ang trabaho at ngayon ang mga kaso ay tumatagal ng mas matagal pa na napagpapasyahan. Question, how about the pending case before the trial court? It will continue, but then at some point in time, the proceeding will have to be deferred to await the outcome of the certiorari case. Why do we resort to these remedies? It is part of due process. We do not want illegal orders to harm our long-term objective, else it will be reckless and irresponsible on our part if we let it pass. Hope this answers your question. Finally, I will not comment on the merits of the pending case as we are prohibited by the court to do so. Ang tanong, kamusta ang nakabinbin na kaso sa harap ng trial court? Ito ay magpapatuloy, ngunit pagkatapos ay 1 oras sa oras. Ang mga paglilitis ay kinakailangang ipagpaliban upang hintayin ang kahinatnan ng kaso ng certiorari. Bakit tayo gumagamit ng mga remedy na ito? Ito ay bahagi ng angkop na proseso. Hindi namin nais na ang mga illegal na utos ay makasira sa aming pangmatagalang layunin. Iba pa, ito ay magiging walang ingat at walang pananagutan sa ating bahagi kung papayagan natin ito. Inaasahan na masasagot nito ang iyong katanungan. Finally, hindi ako magkokomento sa mga merito na nakabinbin na kaso dahil pinagbabawalan tayo ng korte gawin ito. Ayun, matindi, ano? At sabi ko nga, ito daw talaga ay hindi papayag yung prosecution na magkaroon ng isang witness, mula dyan sa abroad. Ito raw, ay isang kalukuhan. Well, kung ako tatanungin, tama naman talaga ang
tama naman talaga ang ginawa ng mga depensa na lumapit sa Court of Appeals para magaya ng certiorari para nang sa gayon yung pagpayag ng hukuman na magkaroon ng testigo mula sa ibang bansa. Ito'y isang malaking kalukuhan, mga kaibigan. Kaya ito'y sarili ko pong pananaw at ito'y atin na rin itong na-research na kung hindi tayo nagkakamali ayon doon sa Section 23 as a Rule 23 Section 11 ay ito'y bawal sa batas na magkaroon ng testigo mula sa ibang bansa, lalo't pat hindi mo masyadong kilala itong tumitestigo na ito na mula sa ibang bansa. Kaya nga ito'y malinaw na isang paglabag sa constitutional right ng akusado na makilala, masilayan ang taong nag-aakusa sa kanya o itong witness na ito. Yan ang ating pananaw. Kaya doon sa mga nagtatanong, yan po ang kahulugan ng certiorari kapag ang mataas na hukuman ay nagdesisyon at pinaburan itong depensa ay sigurado mapapawalang bisa ang testimonya ng testigo mula sa ibang bansa at ito'y mawawala na bilang witness. So sana nagkaroon ng kalinawan yung ating tinalakay sa araw na ito. Sana naintindihan po natin at huwag po kayong mag-alala at darating ang pagkakataon at on process na po yung bail ni Francis Leo Marcos at iyan ay isang proseso na dapat nating hintayin at huwag lamang magmamadali dahil ito'y hindi isang instant na money, ang sabi nga nila. So yan po ang ating opinion pagdating dyan sa certiorari. Talaga naman kailangan po yan. Sana nagustuhan niyo po yung ating video at susunod. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share yung ang ating videos at don't forget po na i-subscribe pindutin po yung bell, yung kampana at pindutin na rin po yung all doon na kayo pumindot sa all para lagi po kayong ma-notify sa lahat ng ating mga balita at mga videos na i-upload. So muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa.